Nakaramdam ka na ba ng kaba o lungkot sa pagtanda mo? Iniisip kung ano ang mangyayari sa iyo pagdating ng panahon. Naitanong mo na ba sa sarili mo? Kaya ko pa ba ang sarili ko? O aasa na lang ba ako sa mga anak ko? Ang totoo po, marami sa atin ang pangarap lang ay magkaroon ng payapa at marangal na pagtanda kasama ang ating mga mahal sa buhay. Pero minsan, ang realidad ay masakit. May mga magulang na sa pagtanda nila, pakiramdam nila ay nawawala na ang kanilang sarili, ang kanilang karapatan sa sariling buhay dahil sa hindi inaasahang pamamahala ng kanilang mga anak. Akala nila, ginagawa ito ng mga anak para sa kanilang kabutihan, pero unti-unti naubos ang kanilang dignidad at kalayahan. Naging parang bata ulit sila na kailangan pang utusan o diktahan. Pero hindi po kailangang ganyan ang mangyari sa inyo. Mayroon mga simple at malalalim na prinsipyo na kung ating susundin ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan na protektahan ang ating dignidad at kalayaan habang tayo ay tumatanda, kahit pa kasama o malapit sa ating mga anak. Ito ang mga lihim na dapat nating malaman at isabuhay upang hindi tayo malagay sa posisyon na diktahan o kontrolin ng iba. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang mahahalagang hakbang at pananaw na makakatulong sa inyo para manatiling buo at matatag ang inyong pagkatao, ang inyong pagpapasaya at ang inyong sariling buhay. Ito ay hindi para ilayo kayo sa inyong mga anak, kundi para mas maging malusog at makabuluhan ang inyong relasyon sa kanila habang pinapanatili ninyo ang inyong sariling pagkakakilanlan. Manatili kayo hanggang sa huling bahagi ng video dahil mayroong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo na napakahalaga para sa inyong pagtanda. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas may dignidad at malayang pagtanda. Ang pinakauna at pinakamahalagang bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang ating kalagayan sa pinansyal. Alam niyo po, ang pera ay hindi lang tungkol sa pagbili ng mga bagay-bagay. Ang pera, lalo na sa ating pagtanda, ay tungkol sa kalayaan, sa mga opsyon at sa pag-iwas na maging pabigat sa iba. Sa kulturang Pilipino, nakasanayan na natin asahan ang ating mga anak na siyang mag-aalaga at gagastos para sa ating pagtanda natin. At ito ay isang magandang tradisyon ng pagmamahal at paggalang. Ngunit may mga pagkakataon na ang ganitong pananaw ay nauuwi sa sitwasyon na ang magulang ay nawawalan ng kontrol sa sarili niyang pera at buhay. Kaya ang unalating payo ay panatiling hawak ang inyong sariling pera at ari-arian. Hindi ibig sabihin nito na hindi kayo magtitiwala sa inyong mga anak, kundi ito ay isang paraan ng pagpapahalaga sa inyong sariling kakayahan na pangalagaan ang inyong kinabukasan. Magkaroon kayo ng sarili ninyong ipon kahit maliit lang sa simula. Ang bawat sentimo na inyong itatabi ay magiging sandigan ninyo sa mga biglaang pangailangan o sa mga simpleng pagnanais na bilhin ang isang bagay para sa inyong sarili nang hindi ninyo kailangan pang magpaalam o humingi. Isipin ninyo, gaano kasarap sa pakiramdam na makabili ka ng sarili mong gamot o kaya ay makagastos ka sa sarili mong hilig nang hindi nakadepende sa iba. Ang kakayahang magdesisyon para sa sarili mong pinansyal na pangailangan ay isang malaking bahagi ng pagpapanatili ng inyong dignidad. Hindi kayo magiging kailangan ng iba at mas magiging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili dahil alam ninyong kaya ninyong pangalagaan ang iyong mga pangunahing pangangailangan. Maraming kwento ng mga nakakatanda na nawala ng sariling kontrol sa pera dahil sa maling pagtitiwala. Halimbawa, si Aling Rosa, isang retiradong guro, ay ipinagkatiwala ang kanyang ATM card sa kanyang anak na lalaki. Akala niya ay mas makakapagtipid siya. Ngunit sa kalaunan, napansin niya na unti-unti nang nauubos ang kanyang pensyon. At kalaunan, nalaman niya ang ginamit na pala ng anak niya para sa sarili nitong negosyo na hindi naman nagtagumpay. Ang sakit ng damdamin ni Aling Rosa, hindi lang dahil nawalan siya ng pera, kundi dahil pakiramdam niya ay nawalan siya ng karapatan sa sarili niyang pinaghirapan. Naging mahirap para sa kanya ang bumili ng gamot o magbigay ng kahit maliit na regalo sa mga apo dahil wala na siyang sariling pera.
Ayaw nating mangyari to sa inyo. Isang malaking pagkakamali din na ginagawa ng marami ay ang basta-basta paglilipat ng titulo ng lupa o bahay sa pangalan ng mga anak habang nabubuhay pa. Nauunawa natin na ginagawa ito ng mga magulang para maiwasan ng sakit sa ulo ng mana o para maprotektahan ng ari-arian. Pero ang totoo po, kapag nailipat ng titulo, wala na kayong legal na karapatan doon. Maraming kwento ng mga magulang na pinalaya sa sarili nilang bahay o kaya ay pinagbentahan ng lupa nang walang pahintulot nila dahil hindi na sila ang may-ari. Kaya huwag po kayo magmadali sa paglilipat ng ari-arian. Kung sakalimang gusto ninyo magplano para sa mana, tausapin ang isang abogado para magkaroon ng malinaw na kalooban o last will and testament. Ito ay mas mapagkakatiwalaan at mas magbibigay ng kapayapaan ng loob. Isipin ninyo, ang inyong bahay o lupa ay hindi lang ari-arian. Ito ang inyong kasaysayan, ang inyong pinaghirapan. Ang karapatang mamuhay ng payapa sa sarili ninyong tirahan ay isang karapatang dapat ninyong pangalagaan. Nalo nyo magkaroon din kayo ng sarili ninyong bank account at siguraduhin na kayo lang ang may hawak ng ATM card at ang nag-isa na nakakaalam ng inyong PIN. May mga kaso po kasi na ang mga magulang ay binibigay ang kanilang ATM card sa kanilang mga anak sa pag-aakalang mas mapapangalagaan ito. Pero may mga hindi magandang karanasan na ang pension o savings ng magulang ay bigla na lang nawawala o naubos dahil nagamit na pala ng anak sa sarili nitong pangangailangan. Nakakalungkot isipin na mangyayari ito pero nagaganap po. Kaya maging maingat. Ang pagiging independent sa pinansyal ay hindi pagdududa sa inyong mga anak, kundi pagtitiyak na mayroon kayong sariling pundasyon na magbibigay sa inyo ng kapayarihan na mamuhay ayon sa inyong gusto at hindi ayon sa dikta na iba. Ang kaalaman sa inyong sariling pinansyal na kalagayan ay isang anyo ng kapangyarihan. Kung alam ninyo kung magkano ang inyong pera, kung saan ito nakalagay at kung paano ito gumagalaw, kayo ay may kapabilidad na gumawa ng matalinong desisyon para sa inyong sarili. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagiging mapagmatyag sa mga utang o pakiusap na pautangin ng mga kamag-anak kasama na ang inyong mga anak. Mainam na magtakda kayo ng limitasyon kung magkano ang kaya ninyong ibigay o ipautang at maging handa na tumanggi kung ito ay makakaapekto sa inyong sariling kapakanan. Hindi ibig sabihin na kayo ay madamot, kundi kayo ay matalino. Hindi nyo po responsibilidad na tustusan ang mga pangangailangan ng inyong mga anak na may kakayahan namang magtrabaho. Ang inyong pinansyal na kalayaan ay ang susi sa inyong dignidad. Kung ikaw ang may hawak ng iyong pera, ikaw may kontrol sa iyong buhay. Ito ang unang hakbang para hindi kayo malagay sa posisyon na diktahan o kontrolin ng inyong mga anak sa pagtanda. Tandaan, ang pag-iipon ay para sa inyong kinabukasan. At ang pagiging maigat sa inyong ari-arian ay pagprotekta sa inyong sariling kapayapaan at kalayaan. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pagiging matatag sa pinansyal, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang aspeto ng inyong dignidad at kalayaan. Ang inyong sariling espasyo at ang inyong kakayahang gumawa ng sariling desisyon. Napakahalaga ng pagkakaroon ng sariling espasyo, maging ito man ay isang buong bahay o isang silid sa tahanan ng inyong anak. Ang sariling espasyo ay simbolo ng inyong pagkatao, ng inyong mga alaala at ng inyong karapatan na magkaroon ng privacy at kapayapaan. Mahalaga na ang espasyong ito ay inyong masasarili kung saan kayo makakapagpahinga, makakapagbasa o makakapag-isip ng walang abala. Kung kayo ay may sariling bahay, ingatan ninyo ito at panatilihing maayos ayon sa inyong kakayahan. Kung may kakayahan kayong ayusin ang bubong o ipinta ang pader, gawin ninyo. Ito ay hindi lang para mapanatili ang halaga ng inyong ari-arian, kundi para maramdaman ninyo na kayo ay may kakayahang pangalagaan ang sarili ninyong tirahan. Ang isang maayos at malinis na tirahan ay nagpapakita na ninyong pagpapahalaga sa inyong sarili at sa inyong buhay. Sa ating kultura, karaniwan na ang mga magulang ay naninirahan kasama ang kanilang mga anak, lalo na kung ang mga ito ay may sarili ng pamilya.
Ito ay isang magandang tradisyon ng pagmamahalan at pagtutulungan. Ngunit, may mga pagkakataon na dahil sa sama-samang pamumuhay, nawawala ang boundaries. At ang magulang ay nawawalan ng kanyang sariling boses sa loob ng tahanan. Minsan, nakikisalin na ang mga anak sa kung paano dapat ayusin ang inyong silid, anong oras kayo dapat matulog, o kung sino ang pwede ninyong bisitahin. Ang pinakamalaga rito ay ang inyong kakayahang matagda ng malinaw na hangganan, kahit gaano pa kaliit ang inyong espasyo. Kung may sarili kayong bahay, huwag basta-basta magpapadala sa presyur na ibenta ito, lalo na kung ayaw ninyo. Ang inyong bahay, ang inyong santuario, ang inyong pinaghirapan. Dapat kayo ang magpasiya kung kailan at kung paano ito gagamitin o pangangasiwaan. Kung nakatira kayo sa bahay ng anak, usapan ng maaga ang tungkol sa inyong personal na espasyo at privacy. Dapat malinaw na kahit nasa bahay sila, mayroon kayong sariling oras at lugar kung saan kayo makakapagpahinga at makakapag-isip ng tahimik. Sunod ang inyong kakayahang gumawa ng sariling desisyon. Habang tayo ay tumatanda, may mga pagkakataon na ang ating mga anak ay gustong gumawa ng mga desisyon para sa atin sa pag-aakalang ito ang pinakamabuti. Minsan, ito ay dahil sa pag-aalala, pero minsan din, ito ay nagiging paraan ng pagkontrol. Mahalaga na ipaalam ninyo ang inyong mga kagustuhan, maging ito man ay tungkol sa inyong kalusugan, inyong araw-araw na gawin, o kung sino ang gusto ninyong makasama. Hindi ibig sabihin nito na tanggihan nyo ang lahat ng payo nila, kundi kailangan nilang malaman na kayo pa rin ang may huling say sa inyong buhay. Ang kakayahang sabihin ang inyong saloobin, ang inyong mga kagustuhan, kahit na ito ay iba sa gusto ng inyong mga anak, ay isang pundasyon ng pagiging may dignidad. Maraming magulang ang nagpipigil na magsalita para lang hindi makasakit ng damdamin o para iwasan ang pagtatalo. Pero sa katagalan, ang pagpipigil na ito ay nagiging sanhi ng matinding kalungkutan at panghihinayang. Ang inyong damdamin ay mahalaga at ang inyong boses ay may halaga. Maging malinaw, maging matapat, ngunit laging may paggalang. Paano natin ito gagawin? Sa pamamagitan ng malinaw at kalmadong komunikasyon, huwag kayong matakot na magsalita. Kung may ayaw kayong gawin o mayroon kayong sariling pananaw, ipahayag niyo ito sa magalang na paraan pero may kapanatagan. Halimbawa, kung gusto nilang ikaw ay sumama sa isang lugar na hindi mo naman gusto, maaari mong sabihin, "Salamat sa pag-imbita, anak. Pero mas gusto kong magpahinga ngayon. Sa susunod na lang siguro." Simple lang, pero nagpapakita na ikaw ang nagdedesisyon para sa sarili mo. Kung tungkol naman sa kalusugan, siguraduhin na kayo ang direktang nakikipag. Ang apat at ito ay napakahalaga para hindi nyo maramdaman na kayo ay nag-iisa o nakadepende lang sa inyong pamilya. Ang pagpapanatili ng inyong sariling interes at social connections. Maraming matatanda ang nakakalimutan na magkaroon ng sariling buhay sa labas ng kanilang pamilya. Nauwi sila sa pagiging lola o lolo na ang buong mundo ay umiikot lang sa mga anak at apo. Habang mahalaga ang pamilya, kailangan din natin magkaroon ng Bukod sa hobbies, huwag kalimutan ang iyong mga kaibigan at ang inyong komunidad. Sumali sa mga senior citizen group sa inyong barangay, maging aktibo sa simbahan o maglaan ng oras sa inyong mga kumpare at kumare. Ang pagkakaroon ng malawak na social circle ay nagbibigay sa inyo ng ibang pananaw ng suporta na hindi lang. Dumako na tayo sa huling bahagi ng ating pag-uusap at dito ninyo malalaman ang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo at magbibigay ng mas malalim na kahulugan sa lahat ng ating pinag-usapan. Pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging matatag sa pinansyal, ang pagprotekta sa inyong sariling espasyo, ang kakayahang gumawa ng inyong sariling desisyon at ang pagpapanatili ng inyong mga interes at koneksyon sa labas ng pamilya. Ang lahat ng ito ay tila ba
para maprotektahan ang inyong sarili mula sa inyong mga anak o para ilayo ang inyong loob sa kanila. Pero hindi po yan ang tunay na layunin. Ang lihim na magpapagulat sa inyo ay ito, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng inyong sariling dignidad at kalayaan, kayo po ay nagbibigay ng pinakamahalagang regalo sa inyong mga anak. Tamang narinig ninyo. Ang regalo ng inyong kalayaan at dignidad ay ang pinakamabigat na regalo na pwede ninyong ibigay sa kanila. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging independent at matatag. Itinuturo ninyo sa inyong mga anak ang aral ng respeto, ng responsibilidad at ng pagmamahal na walang pasubali. Kapag kayo ay malaya sa pinansyal, hindi nyo sila pabibigatin sa mga gastusin na kaya nyo namang pondohan. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan din na itaguyod ang sarili nilang pamilya nang hindi kinakailangan na mangamba kung kakayanin ba nila kayong suportahan ng buo. Sa halip na maging isang pasanin na kailangan nilang pasanin, magiging inspirasyon kayo na nagpakita ng kakayaang pangalagaan ang sarili hanggang sa huling yugto ng buhay. Kapag kayo ay may sariling espasyo at ginagawa ang sarili ninyong desisyon, itinuturo ninyo sa kanila ang kahalagahan ng paggalang sa pagkatao ng bawat isa. Hindi na nila kailangan pang alalahanin na diktahan kayo dahil alam nilang kayo ay may sariling isip at puso. Nagiging mas balanse ang inyong relasyon dahil ito ay nakabatay sa pagmamahalan at paggalang, hindi sa pagiging dependent o sa pakiramdam na obligasyon lang ang inyong relasyon. Nauunawaan nila na kayo ay isang buong tao na may sariling buhay, hindi lang isang magulang na kailangan alagaan, at mas pinahahalagahan nila ang bawat oras na magkakasama kayo dahil ito ay pinili ninyong oras, hindi sa pilitan. Higit sa lahat, kapag pinapanatili ninyo ang inyong mga interes at social connections, nagpapakita kayo ng isang modelo ng pagtanda na puno ng buhay at kagalakan. Nakikita ng inyong mga anak at apo na ang pagtanda ay hindi katapusan ng mundo, kundi isang bagong simula na puno ng mga posibilidad. Hindi na nila kailangang mag-alala na kayo ay malulungkot o mababoring sa bahay dahil alam nilang mayroon kayong sariling pinagkakabalahan at mga kaibigan. Ang inyong kaligayahan ay nagiging kanilang kaligayahan at ang inyong independence ay nagiging kanilang kapanatagan. Kaya ang tunay na sorpresa ay ito, ang pagprotekta sa inyong sariling dignidad at kalayaan. Ay hindi pagtulak palayo sa inyong mga anak kundi paghugot sa kanila palapit sa isang mas malusog at mas makabuluhang relasyon. Ito ay pagtuturo sa kanila kung paano magmahal ng walang kondisyon at kung paano rumespeto ng buong puso. Kayo ang magiging halimbawa ng isang matandang mamamayan na nagpapamalas ng karunungan, katatagan at kagandahan ng pagtanda. Hindi kayo magiging pasanin, kundi magiging yaman na laging inspirasyon. Tandaan ninyo, ang mga pagbabagong ito ay hindi para sirain ang ugnayan ninyo sa inyong mga anak, kundi para palakasin ito at gawing mas makabuluhan. Maliit man ang pagbabago, malaki ang magiging epekto nito sa inyong kapayapaan at kaligayahan sa pagtanda. Naway nagkaroon kayong bagong pananaw mula sa ating pag-uusap. Ano po sa tingin ninyo? Nagkaroon na ba kayo ng ganitong karanasan? O mayroon ba kayong mga payo na ibabahagi sa ating komunidad? Ibaagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakahanap kayo ng inspirasyon at gabay, paki-like po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na makakatulong sa inyong paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Tandaan po ninyo, ang pagtanda ay isang biyaya. Yakapin natin ito ng buong pagmamalaki at may dignidad. Mabuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng inyong buhay.